Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, tumatayo na po dito sila dito sa on-site. Thank you, Jesus. Sa mga team online po, come on, let's stand up on our feet and let's worship our holy God today. Thank you, Jesus, for the joy, for the love that we are receiving today. Come on, church. Opportunity to worship you today. Hallelujah. And we will declare this song. Come on, you sing. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Come on, church, you declare, you sing. Nobody else. Nobody else. Nobody else, 'cause it's all about you. And we declare, nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Sing it again one more time, come on. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about na 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 na
we declare forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Come on, we declare, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. One church we declare, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good for the last time. You are good. Yes, God. All the time. All the time, you are good. People from every Nation and tongue, from generation to generation. people from every Nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sino dito naniniwala? Si Lord talagang good. Amen? Amen? Hallelujah. Yes. You have to believe in Him right now. Because our Father is truly an everlasting God. Okay? Come on. You feel the presence of the Lord wherever you are right now. Because the Lord is with us. Whether you're online or you are here on site, the Holy Spirit is free to move in this place. Come on, feel the presence of God. Awitan mo si Lord. Come on. Hallelujah. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Oh, come on, church, you sing our judge. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Oh, the
descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, come on church, you sing one more time. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Come on, church, you declare. I believe you rose again. Oh, 'cause I believe that Jesus Christ is Lord. Church, you declare. Come on, you sing. I believe. I believe in you. Oh, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, church, for the last time you declare, you sing and declare this in your heart. I believe, 'cause I believe in you. Oh, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Oh, Lord. Come on, church. It's about time to increase your faith and believe in Him. Believe in all that He can do to your life. Whatever you're facing right now, come on. Declare this in your heart. Believe in our Father. Believe in Christ, the Son, our Jesus Christ. Believe in the Holy Spirit, the God three in one. Hallelujah. You have to believe in the life eternal. Come on. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come on, church, you declare this right now. Come on. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, come on, church, you declare right now. Come on, you say, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.
for the last time you sing. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Jesus. Holy Spirit, our God is three. Come on, you sing and declare. Believe in the resurrection. Oh, Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Jesus. Lord, we thank you. And we believe in you, our Father. And Jesus, we believe in you. We believe in you, Holy Spirit. We thank you for today, for allowing us to worship you wholeheartedly, Lord God. That's why today we'll just open our heart, Lord God, to unite once again with you, Lord God. We thank you. We thank you, Father, and we thank you, Jesus, and we thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say aloud, Amen and Amen. Blessed Sunday po, Light Family. Welcome po sa ating online at sa ating on-site na nanunood. So ayun guys, pakibati mo yung katabi mo. Blessed Sunday po. May tanong po ako sa inyo, sino po dito na-experience na nabigyan siya ng cake or pagkain? Pakitaas po yung kamay. Amen. Di ba, sumaya po ba tayo? Tama po ba? So tignan na po yung katabi mo, manlilibre po siya mamaya. So yun guys, meron po akong isi-share sa inyo about sa pagbibigay na tunay na nagpapasaya kay Lord. Kaya po ang title ng isi-share ko sa atin ngayon, ang giving na may dating or impact. Sabi niyo, pakisabi niyo po, impact. So basahin po natin yung ating text sa Proverbs 3, chapter 9, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay inyong handugan, verse 10. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Itong chapter 3 ng Proverbs ay isang paalala sa mga anak ni King Solomon. Sino po dito nakakilala kay King Solomon? Amen. Na merong cause and effect ang magagawin nila para sa Lord. At isa nga dito ang honoring the Lord with their wealth. Kaya ngayon pag-usapan natin, paano ba magkakaroon ng dating or impact ang pagbibigay natin kay Lord? Una po, sa pagbibigay out of the best wealth. Sabi dun sa verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sinasabi dito na King Solomon, based sa kanyang experience, ay may dating or impact ang pagbibigay ng offering nila kapag ito ay galing sa best na harvest nila. Pakisabi po, best na harvest. Hindi tinutukoy ni Solomon dito na kailangan munang maging mayaman bago mag-offering or magbibigay ng portion ng harvest. Pero pinapaalala niya na may dating talaga sa Panginoon kapag nagbibigay ng best out of your harvest. Gandun po sa atin bilang mga believer ng Diyos, binebless ng Panginoon ng different harvest kapag may na-promote. Sino po dito na-promote sa trabaho? Amen. Sino po dito, tawag dito, sumasahod? Sino dito, mga estudyante yung binibigyan ng baon? Amen, di ba? Pero pinapaalala niya na may dating talaga sa Panginoon kapag nagbibigay ng best out of your harvest. Di ba? Kaya bilang mga Kristyano, dahil nalulugod ng Panginoon every time na binibigay natin yung best natin para sa Kanya. Kaya I know guys na magbibigay tayo para kay Lord. Ayun pang una, sa pagbibigay out of the best wealth. Sa pangalawa po, sa pagbibigay na naka-please kay Lord. Sabi sa verse 10, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Sa verse 10, pinapakita ni Solomon na ang naging effect ng pagbibigay ng best kay Lord ay tunay ngang instruction na giving na best ay talagang pagbibigay na naka-please kay Lord. Sino po ito naniniwala as long na nagbibigay tayo kay Lord ay napiplease natin siya? Amen po ba? Diba? Kaya isa itong paalala kapag binibigay natin ang best, ito ay nakaplease kay Lord at napiplease natin si Lord, He Himself without holding the things of heaven na kaya niyang i-out of pour para sa atin, maybe financial blessings man ito, comfort or peace, healing or kung ano pa mang need natin. Kapag si Lord ang pinagkatiwalaan mo, ng the best, tandaan mo na hindi Kanya hahayaan. Sino po dito naniniwala na hindi hahayaan ni Lord pag once binigay natin yung best natin para sa Kanya? Amen. At masasabi mo na lang talaga na may dating kay Lord ang giving mo. Amen po ba? Kaya sa challenge po, ibigay po natin yung best na offering natin kay Lord, best na tithes natin, best na first fruit natin, at kung ano pa mang dealing natin kay Lord. Tandaan nyo kapag si Lord ang pinagkatiwalaan nyo, hindi Kanya hahayaang magkulang. Amen po ba?
at hindi ka niya pababayaan kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo. Si Lord ang magsusustain sa'yo araw-araw. Amen po ba? So and guys, can I invite everyone to please stand po para i-prepare po natin yung ating tithes and offering. Okay, let's pray. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to for giving us this opportunity, Panginoon, para makapagbalik ulit sa iyo. I know, God, sa mga taong magbabalik sa iyo, I know, oh Diyos, na ikaw siyang magbe-bless sa kanila sa araw-araw. And I pray, Panginoon, sa mga taong hindi makapagbalik ngayon, Lord, I pray na nawa, oh Diyos, bigyan ulit sila ng pagkakataon para makapagbalik ulit sa iyo. At naniniwala ako, Panginoon, sa mga taong nandito, i-bless mo pa sila, Panginoon, sa araw-araw nilang buhay. Kaya God, ikaw pong bahalang mag-bless sa mga taong nandito, pagkus naniniwala ako, Panginoon, na nagbibigay sila ng galing sa puso at ibabalik nila kung anong nararapat sa iyo. Kaya God, maraming salamat po itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Coach and Victorious Sunday Light Church. Ayan, sino po sa atin ang na-bless sa ating giving topic? Amen. Kaya naman po para sa mga magbibigay ng kanilang tithes, offerings, and pledges, we can send it through BPI account, GCash number, and of course, directly po dito sa ating church. Kaya naman po, let us all give and give back with a cheerful heart. And now, let's proceed to our light news. Una-una po dito ay para sa ating youth. Ayan, pwede po bang pakitaas ang youth dito? Youth po, yung mga kabataan. Taas po ang kamay. Ayan, let's be excited po dahil this month of September ay magkakaroon po tayo ng youth gig entitled A Man Called the Blank Series. Magaganap po ito this September 2, Saturday, 4 p.m. here at Light Church with registration fee of 20 pesos po. Sa halagang 20 pesos, meron na po tayong ticket and meron na rin po tayong snacks. Kaya naman po, for registration, maaari na po tayong mag-register sa ating ushering table mamaya po right after this celebration. And for youth outside Olonga po naman po, let's be excited dahil magkakaroon po tayo ng live streaming for our youth gig. Kaya naman po, follow na lang po ang ating Facebook page for more details and announcement po regarding sa ating youth gig. That's why I encourage po everyone to invite their friends, their classmates, or other youth dahil I believe na may matinding gagawin po ang Panginoon sa araw na ito. And next naman po for our SOD classes, for our SOD students, SOD 1, SOD 2, and SOD 3, remind lang po that our classes are ongoing. That's why kindly don't forget to attend every Friday here at Light Church. And next naman po, the last and definitely not the least for our announcement, we have our Money Talks with Sir Randel Chongson. Ayan po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, magaganap po ito bukas, August 21, 7 p.m. here at Light Church. That's why, reminder lang po for mga tao po na nakapag-register na po, wag po natin itong palagpasin dahil maituturo po si Lord sa atin regarding sa financial planning. That's why, that's all for our announcement. Ayan, for further information, questions, and details, we can ask our network leader or our mentor. And now, I would like to take this opportunity to greet our first-timers. Unang-una na po ay ang ating first-timers online. Ayan, if this is your first time watching with us right now, kindly comment sa ating comment section kung saang lugar po kayo nanonood and let us know kung gaano kalawak ang ating online community. And if this is your first time worshiping with us right now and you want to be part of our growing family, you can type the word connect sa ating comment section and after po nito ay may magme-message po sa inyo. And always remember that you are part of our extended family and we are excited to connect with you. And next naman po, of course, we have our first-timers and new friends on site. Ayan, pwede po bang pakitaas ang kamay ng mga first-time po? Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan, welcome na welcome po kayo dito sa ating church and we are grateful that you choose to worship with us right now. Kaya naman po, reminder for our first-timers that right after this celebration, our consolidation team will be meeting you sa ating consolidation area. And we would love to have an opportunity to get to know you more and to answer the questions that you might have and of course, to express gratitude for your presence. That's why for our first-timer po, wag po tayong aalis agad-agad. And that's all for our reminders. And this time naman po, pwede po bang pakilabas po ang ating phones?
Ayan, sabay-sabay po nating itaas yung cellphones po natin. Ayan, and again, sabay-sabay po nating i-silent ito and hindi na po ito bago, sabay-sabay po natin siyang i-silent and ginagawa po natin ito to avoid distraction and tuloy-tuloy po ang ating service. Ayan, thank you po sa mga nakapag-silent na. If we are all set and we are all good, pwede na rin po nating i-prepare ang ating notebooks, Bibles, and pen to take notes our lessons na matututunan natin for this topic. Ayan, sino po ang excited na for today's topic? Amen. Kaya naman po kung excited na ang lahat, hindi ko na po papahabain ito. Let's give our all-out attention. Let's prepare our hearts and our minds because to deliver the Word of God, let us all welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Hello po, good morning po sa ating lahat. Hello po, ayan, happy Sunday po, blessed Sunday po. And hello din po sa ating mga nasa online. Ayan, nabati mo na ba yung katabi mo? Parang kanina pa pinapabati sa inyo eh, no? O sige, yung nasa likuran nyo na lang. Okay, sabihin mo naman sa kanya, blessed Sunday sa'yo. Ayan. Amen, praise God. So, sino po dito excited na siya sa gagawin ng Lord? Amen. So, before po tayo mag-start, may isi-share lang po ako. Okay lang po ba? Amen. Now, alam niyo po ba, nung patapos na po ang World War II sa taong 1945, sino po dito buhay ka na nun? Or pinanganak ka na niya? 1945. Okay, so patapos na yung World War II nito, nations were in ruins. Actually po, more than 30 countries po ang involved po sa World War II. So talagang wasak po talaga, magulo po talaga, sira-sira ang mga building, mga tahanan nung time po na ito. And so that time, the world wanted peace. Sino ba namang ayaw? For 6 years, pinagdaanan po nila tong World War II. So gusto nila ng pagkakaisa, gusto po nila ng kapayapaan. No, kaya naman po, ang ginawa nila, nagtipon-tipon po ang mga representatives ng 50 countries, okay, sa isang malakihang conference sa international organization sa San Francisco, California. Simula po nung April 25 hanggang June 1945. So ito po ay 2 months. Okay, at sa 2 buwan po na yon, so nag-meeting sila, nagtipon sila, and they proceeded to draft and sign a charter, which is, dito po nag-create ng new international organization. At alam niyo po ba kung ano yung international organization na yon? Yun po ay walang iba kundi United Nations. Yes po. So ngayon, nasabi mo sa katabi mo, alam mo na ngayon. Okay, di ba? Tayo, hindi natin alam saan ba nagmula yung United Nations na yan. Nag-start po pala siya nung World War II or nung patapos na yung World War II. Na kung saan ito pong United Nations, they hope po na ma-prevent at hindi na po maulit yung ganong klaseng World War. Okay? Ayaw na nilang maranasan ito. And true enough po, sa kanilang unity, ilang taon na din po na hindi na naulit, tama ba, ang World War na ito. Amen? Hindi na nasundan ang ganitong klaseng gera. So truly po, there is power in unity. May gerang natatapos kapag nag-unite ang mga tao. Amen? Pwede mo palabakan natin si Lord? And speaking of unity, yeah, so we are in our series, ngayon pong August, ang series natin is One Band, One Sound. And for our 3rd part po ng series natin, let us open our Bible. Sige, bubuksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians and chapter 4, 1 to 6. So tatayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Lord. And sabay-sabay po nating basahin, first sa NIV, then mamaya sa ang Biblia. Sige po, 1, 2, 3, go. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all,
who is over all and through all and in all. Amen. So ang Biblia naman po, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. Ang Diyos pa mapagpala sa kanyang salita. Sige po, let's close our eyes and let's pray. Hallelujah. Come on, thank the Lord right now. Ngayon pala pasalamatan mo siya sa gagawin niya sa buhay mo, sa mga ipagkakaloob niya sa iyo. Lord, we humble ourselves before you, God. Wala kaming maipagmamalaki, wala kaming maipagmamayabang. This time, ang tinataas lang namin, ang dinadakila lang namin ay ikaw, Panginoon. Lord, dalangin ko nga po sa mga oras na to, patuloy mo kaming pagbuklurin, O God, na magkaroon kami ng puso, iisang puso na nagde-desire for more of you, more of your word, O God, na nagde-desire na magpabago pa, Panginoon, sa'yo. At dalangin ko din, O Diyos, na patuloy mo rin kaming bigyan ng kalakasan, Lord, ng pusong handang tumangkap sa iyong mga salita at katawan na handang kumilos, O God, na i-apply, gawin, isagawa, anuman ang mga matututunan namin sa araw na ito. Lord, gamitin mo lamang po ako as your mouthpiece sa iyong mga anak. Kayo pa rin po, O Diyos, ang magsalita sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Minister to every one of us. We love you, God, and we praise your name. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay, so again po sa epistle po na ito ni Apostle Paul, binaba niya po ang importance ng unity sa loob po ng church, okay? At kinakailangan po ng Ephesian church na maging diligent po sila sa pagpe-preserve ng unity na ito. Kaya nga po, inisa-isa po ni Paul ang mga fundamental truths na dapat pong malaman at panghawakan po ng Ephesian church bilang one body of Christ. Na instead po na mag-focus sila sa pagkakaiba-iba nila, which is yung pagiging Hudyo nila, at syempre yung pagiging Greek or Gentile nila, ginawa ni Paul, nilid niya itong mga taong ito, ang Ephesian church, okay, to concentrate sa mga doctrinal truths which form the foundations ng Christian unity. Na anumang mga ethnic differences nila, mapa-Gentile, mapa-Hudyo, mapa-Greek man silang Kristiyano, iisa lang po ang pinanghahawakan nilang doctrinal truths. Amen? And so, they should live together in unity. So, mababasa po natin sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6, na nilatag po ni Apostle Paul ang tinatawag ng mga Bible scholars na 7 elements. Alam ko po, narinig niyo yan last Sunday. Okay, at itong 7 elements na ito, this unite the believers in the one body of Christ. And syempre po, bilang tayo, okay, simbahan, okay, parte po tayo ng body of Christ. And ito pong mga fundamental truths na ito, ang magpo-form ng pundasyon, foundation po siya, ng pagkakaisa-isa po natin sa loob ng church. Kahit pa po may mga pagkakaiba tayo or mga difference tayo sa isa't isa. Now, sino pong naniniwala that unity is very important? Amen. It's vital. First of all, saan siya vital? For our endurance bilang isang Kristiyano. Bakit? Iba po ang strength kapag united ang simbahan. Amen. Also, it is vital for our witness. Bakit? Kapag po tayo ay united, nalalaman po ng mundo na talagang disciple po tayo ni Jesus Christ. Amen. And kapag dumarating naman po sa time that we're tempted to break the unity, we need to remember the fundamental or unifying truths, the 7 elements, okay, na nag-unite sa atin as a church. And last Sunday nga po, sa 7 elements na yon, natalakay natin ang 3. Naalala nyo pa po yung 3? One body,
one spirit, and one hope. So today po, we will discuss yung apat pa pong natitira. So pag-usapan po natin ngayon, what are the unifying truths that drive us in walking in unity? Ano pa ba yung mga katotohanan na magdadrive sa atin na mamuhay sa unity or sa pagkakaisa? So una sa lahat is the truth of having one Lord. Can you say one Lord? Sabi mo sa katabi mo, one Lord. Okay, now, ang sabi sa verse, one Lord, Ephesians 4:5, one Lord. Now, with relation po sa mga Hudyo at mga Gentiles na kausap po that time ni Apostle Paul, he was emphasizing that they have one Lord. Meron lang silang iisang Panginoon. As a church, yes, may pagkakaiba-iba sila, pero dapat maliwanag sa kanila ang katotohanan na meron lang silang isang Panginoon, one Lord. Now, ang Lord po dyan ay kurios. Sabi niya nga po, kurios. Okay, which describes one who has sovereign, one who has uncontested power, one who has absolute authority, the one who has absolute ownership. Ibig sabihin siya talaga ang nagmamay-ari, pinakamataas sa lahat. It is the one who is in charge by virtue of possession. Yun ang ibig sabihin po ng Lord. So, ang point po ni Paul dito is that dapat magkaroon ng pagkakaisa sa mga nananampalataya kay Kristo sapagkat silang lahat ay may isang Panginoon na nagmamay-ari sa kanila. Are you getting it? Na nag-o-own sa kanila, na sovereign sa kanila. May isang Panginoon na may authority sa buhay nila at naglilid sa kanila. And may isang Panginoon na sinusunod at pinaglilingkuran nila. Ilan daw po? Isa. Isang Panginoon. Wala pong ibang Panginoon para sa Hudyo. Wala pong ibang Panginoon para sa mga Greeks. Wala pong ibang Panginoon para sa mga Gentile. Kaya nga po anong sinabi ni Paul in Romans 10:12, ang sabi niya, for there is no difference between Jew and Gentile. Wala silang pagkakaiba. Why? The same Lord is Lord of all. They have the same Lord. Wala silang pagkakaiba. Iisa ang Panginoon ng lahat. Yang katabi mo, yung Panginoon niya, Panginoon mo din. Amen. Tayong nananampalataya kay Kristo. Now, it means, kung merong one body of Christ, di ba? Ito yung napag-aralan natin last Sunday. If there is one body of Christ, then, ibig sabihin, meron lang din one head. Amen. Meron lang din one leader. Meron lang din one Lord. Bakit? One body lang. Amen. At sino po ang leader natin na to? Sino po ang Lord natin? Yun po ay walang iba kundi si Jesus Christ. He is the head of the church. Ephesians 4:15 ang sabi, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Ephesians 5:23, for a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of His body, the church. So, ibig sabihin, kung paanong ang ulo, di ba, ang katawan natin, ang ulo, ang nagde-determine ng direksyon kung saan papunta ang katawan, tama po ba? Same thing kay Jesus Christ, bilang siya ang head, bilang siya ang Lord, siya ang nagdadirect, siya ang nagko-command sa church. Amen, maliwanag. Now, think about this. Kung tayo po pala ay may iisang Lord, may iisang master, iisang leader na sinusunod, then it means meron lang din tayong isang commander na nagko-command sa atin. Meron lang din tayong isang master na nagko-command sa atin. Bakit? One head lang. Amen. So kahit pa sabihin natin may mga pastors, may mga leaders sa loob ng church, still yung mga pastors at yung mga leaders na yun, kanino ba kumukuha ng command? Kay Lord ba din? Amen. So yung mga pinapasa niya or pinapasa ng mga pastors and leaders, okay, yung mga pinipreach, okay, is what? Galing din naman sa command ng Lord. Amen. Para sa isang company, di ba? Ang boss, sa kanya talaga magmumula ang isang command.
'Di ba? Kahit pa may manager, may team leader, sila, i-ano lang nila yun, ipapasa lang nila yon sa mga empleyado. Are you getting the point? Pero sa isang boss lang, sa isang master lang, nagmumula ang command. Amen. And, anong point ko? We know na ang commands ng Lord ay hindi contradicting sa isa't isa. Ang command ng Lord, hindi yan mag-aaway. Amen. Okay, hindi sila contradicting sa isa't isa at hindi po magiging dahilan ng disunity sa kanyang mga servants or sa kanyang body ang kanyang mga commands. Hindi niya sasabihin sa isa, gawin mo ito, tapos sa isa, wag mong gawin to. Hindi niya sasabihin sa isa, mag-worship ka, tapos sasabihin niya sa isa, wag ka mag-worship. No. Are you getting the point? Iisa lang ang command niya sa lahat. So it means, makinig maigi, kung may isang master, may isang Lord, may isang nagko-command, meron lang din tayong isang command, okay, or mga commands na tinatanggap sa isang Diyos, then it means, kailan nagkakaroon ng disunity? Paano pumapasok sa loob ng church ang disunity? Kung meron lang naman pala tayong isang Lord at mga commands na galing din sa Kanya mismo, kailan nag-i-start? It means, the only way na magkakaroon ng disunity sa loob ng church or sa body of Christ ay kapag nag-disobey tayo sa Lord and Master natin. Sa command ng Lord and Master natin or kapag may ibang command na tayong sinusunod. Kapag may ibang master na tayong sinusunod. Kaya nga po, bilang parte ng one body of Christ, we are to have one submission. Okay, sa head ng church, Jesus Christ. We should have one submission, one obedience, okay, sa ating Lord, and that is Jesus Christ. At alam niyo po, kapag tayo nag-submit at nag-obey sa head natin, hindi po division ang lalabas sa atin, but unity. Amen? It is the Lord Jesus that we follow. It is His will that we seek. It is gospel, okay, that we share. Amen? We all serve one Lord. Sabi mo sa katabi mo, isang Lord lang ang pinaglilingkuran natin. Amen? We all serve one Lord, one Master, and that gives us a basis for unity. Kung lahat tayo pinangahawakan natin ito, I believe may unity sa simbahan na ito. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. Pangalawa, okay, na unifying truth that drive us in walking in unity is the truth of having one faith. So may one Lord tayo, pero meron din tayong one faith. Okay? Now, faith here is pistis. Can you say pistis? Okay. Which means trust or belief. And it is the conviction of the truth of anything. Now, sa New Testament po, ito ang pagkakagamit po sa pistis, ito po ay conviction or belief regarding or respecting man's relationship to God and divine things. Ibig sabihin po, ito yung pinanghahawakan, yung faith na tinutukoy dito, ito yung pinanghahawakan, pinaniniwalaan nating katotohanan, ito po yung belief natin pagdating sa relationship natin kay Lord. Maliwanag po ba? Okay, yung faith dito. Now, here po, Paul is primarily referring to salvation. Okay, mababasa natin yan sa Ephesians 2. Okay, yung belief or conviction o yung pinangahawakan nating katotohanan pagdating sa salvation. Primarily, yun ang kanyang tinutukoy. But the context, kung titignan natin yung context, it will extend sa mga necessary foundational teachings ng church. At ito pong foundations of the faith are important para sa tunay na unity sa loob ng simbahan. So, ang point po ni Paul, since meron tayong iisang Panginoon, then meron din po tayong iisang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaiba ng pinaniniwalaan. Hindi po tayo magkakaiba ng pinanghahawakang doktrina. Amen. Lalong-lalo na po sa core ng gospel or sa mga foundational truths natin. Amen. Now, ano ba itong mga foundational truths na ito? Ito po yung mga non-negotiable truths of the Christian faith
na mula mismo sa salita ng Diyos. Now, let me give you some lang po ha, of the non-negotiable truths na pinanghahawakan at pinananampalatayanan natin. Una, okay, na pananampalataya natin, na hinahawakan natin is, we believe that the Scripture is the inspired, inerrant, infallible, and authoritative Word of God. Period. Amen. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang dyan sa salita ng katabi mo. Amen. We believe that the Scripture then ay inspired, okay, ng banal na spirito. Wala siyang mali, wala siyang error, okay? At incapable siya of mistakes. At ito ay authoritative. Bakit? Dahil ito ay salita mismo ng Diyos. Kung gusto nyo ng mga verses, may mga verses tayo dyan. Next, pangalawa, na pinanghahawakan natin, okay, na pananampalataya is, we believe in one true God. Amen. We believe that the triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is what? Is one in essence and three in person. Amen. Isa in essence and there is what? The three in person. So kung gusto nyo din po ng verses, ayan, nakalatag dyan ang mga verses natin. Next, pangatlo, we believe that man is created by God and made in the image of God. Amen? Hindi na po tayo naniniwalang sa unggoy galing yang katabi mo. We are created in the image of God, hindi po in the image of monkey. Are you here? Okay, so yan po ang pinaniniwalaan natin, both male and female. And we have verses dyan or scriptures. Then next, number 4. We believe that there is no other way to salvation of mankind from sin and hell but Jesus Christ. Naniniwala tayo na ang tanging way para sa kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. He is the way, the truth, and the life. Amen. Hindi ang mga mabubuti nating gawa. Okay, hindi ang magkabutihan natin na ang maglilid sa atin sa kaligtasan, pero ang Panginoong Jesus. Amen. That is by grace through faith that man will be saved. That Christ died for our sins, He was buried, and He was raised on the third day according to the Scriptures. And we also believe that Jesus is God. Amen. Hindi lang po siya tao, Diyos siya. Amen. And lastly, number 5, we believe in the blessed hope of the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Pinangawakan natin yan. Sige, palakpakan mo si Lord. And I believe na pag-aralan natin yan last Sunday. So, ito po ay some lang po ha, sa mga pinangahawakan nating one faith. Iisa po tayo dito. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ito rin ba yung pinangahawakan niyang pananampalataya? Sige, tignan mo siya. Okay, tanungin mo siya, kapatid, ito yung pinangahawakan natin, ha? Amen. Baka may iba sa atin, iba yung pinangahawakan. Okay? So, ang one faith na ito, okay, ang nag-unite sa ating mga Kristiyano, anuman pong generation tayo nagmula. Anuman pong nationality natin, anuman pong lahi natin or kasarian natin, itong iisang pananampalataya natin ang nag-unite sa atin. Hindi pwedeng iba-iba po tayo ng pinangahawakang pananampalataya. Hindi po pwedeng iba-iba tayo ng beliefs. Tapos sasabihin natin, one body kami. Di ba? Tapos sasabihin natin, may one head kami. No, tapos iba-iba kayo ng faith, iba-iba kayo ng pananampalataya. No. Hindi po pwedeng yung isa naniniwalang Jesus is God, pero yung isa hindi naniniwalang God si Jesus Christ. No. So it is important na maging iisa tayo sa mga pinangahawakan nating mga katotohanan. Why? Tanungin niyo po ako, bakit? Because walking in unity is driven by our confession of faith. Amen.
nakakapag-walk tayo sa unity kapag meron tayong isang katotohanan or pare-parehas na pinanghahawakan na pananampalataya. At tandaan din po natin, there can be no unity in practice without unity in belief. Paano po magkakaroon ng unity sa bawat isa sa atin? Paano mo pagkakasunduin ang dalawang taong magkaiba naman ng paniniwala? Pwede pa rin niya maging magkaibigan, pero sa aspeto na yun, mag-aaway sila. Hindi sila united. Are you getting the point? Hindi po mape-preserve ang unity ng church kung iba-iba ang faith na kino-confess at pinananampalatayanan natin. Amen? So, kailangan po may pagkakaisa tayo sa faith na pinanghahawakan natin kasi if we have the same faith, yun po ang mag-unite sa atin. And through that, mape-preserve po ang unity sa body of Christ. Amen? Pwede bang palapakan natin si Lord? Amen. And pangatlo naman po, okay, na unifying truth na nagda-drive sa atin in walking in unity. Number 3, the truth of having one baptism. Can you say one baptism? Okay. Now, baptism here is baptisma. Ayan, baptisma. Okay, noun po siya sa verb is baptizo. Ayan. Which means immersion, submersion. Sa Tagalog, paglulubog. At alam ko, may iniisip na yung katabi mo about dito sa baptism pag narinig niyang paglulubog. Ayan. But, listen to this. This not refer exclusively sa water baptism. Hindi lang po siya patungkol sa water baptism or sa modes ng water baptism kung paano siya ginawa. Like for example, sprinkling ba, okay? Binuhusan ba, or nilubog ba siya sa tubig? Hindi po ito yung pinatutukuyan nun. But this baptism is about what? Baptism into Christ's body. It means it is being united to Christ. Maging isa kayo ni Kristo. Now, Paul here is focusing on the basic meaning ng baptism, namely, identification with Jesus Christ. Sabi niyo nga po, identification. Sa Tagalog, pagkakakilanlan kay Kristo. Now listen, dahil tinanggap mo na sa buhay mo si Jesus, dahil tinanggap na natin sa buhay natin si Jesus, then it means identified na tayo. Identified na ikaw ay para kay Kristo. Are you getting the point? Ibig sabihin, ang taong nabaptize ay nangangahulugang siya ay ganap na nakakakilala kay Jesus at iisa na siya sa kanyang kamatayan, sa kanyang burial, sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ngayon siya ay lumalakad na sa panibagong buhay kay Kristo. Amen. We have been made one with Him, united with Him in all the value of His death and resurrection. At basahin natin, Romans 6:3-6. Sabi diyan, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Okay? And we all know this is what? Yung kamatayan natin sa dati nating pagkatao. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So tayong nakiisa sa kamatayan ni Christ, ikaw ngayon ay naglalakad na sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ikaw ngayon ay lumalakad na sa panibagong buhay. Amen? Verse 5, ang sabi pa, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. So, ibig sabihin po, ang one baptism dito ay tumutukoy sa process of repentance. Are you here? Process of repentance and on how each of us has died to ourselves at ngayon po ay namumuhay na para kay Kristo.
Amen. One in Christ. So namumuhay ka na ngayon sa kalooban ng Panginoong Yesus. Yung pala yung baptism na tinutukoy po dito. And listen to this. Sa one baptism na ito, we are then baptized into one body in the name of Jesus Christ. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, pinag-aralan natin to, one spirit, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. So, ibig sabihin, this one baptism is the very means by which we become one body. Ibig sabihin, since tayo ay nabaptize, okay, ng Panginoong Jesus, then united ka na kay Kristo, and it means united ka na din sa katawan ni Kristo. Sa body of Christ dahil sa baptism na to. Hindi lang po tayo united kay Christ, united na din tayo sa body of Christ. Amen? Hindi po natin pwedeng sabihin, united ka kay Christ, pero hindi ka united sa body of Christ. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, united ako sa head. Di ba? Pero hindi ako united sa katawan. Magulo po yun. Sabi mo sa katawan, huwag kang magulo. Okay? So lahat tayo na nananampalataya kay Kristo ay iisa na or iisa sa kanyang kamatayan, burial at muling pagkabuhay. At tayo din as part ng body of Christ ay united na namumuhay para kay Kristo. Amen? Pwede bang palapakan po natin si Lord? Amen. Okay? And lastly, number 4. Okay, na unifying truth that drive us in walking in unity is the truth of having one God. Can you say one God? Amen. Ang sabi sa verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Yan, nakailang all yan. Mamaya patalakayin natin yan. Okay, ano ba ibig sabihin ng God dito? God here is theos, which refers to a supreme being. Deity with supreme divinity. And si Paul po, nire-remind niya ang mga Jewish and Gentile Christian in Ephesian Church that there is only one God. They both have the same God. Hindi sila magkaiba ng Diyos na sinasamba. Now, dito po sa verse 6, makikita natin na 4 times na binanggit or ginamit ni Paul ang salitang all. Can you say all? Na contextually, it refers to the church, to the body of Christ, to all believers. Pinapatukuyan niya, ikaw, yung katabi mo. Amen? All. Okay? Believers. At ito pong 4 na all na ito, ni Paul emphasizes ang common unity that we share with all true believers. Okay? Tignan natin isa-isa yung all. Una, ang sabi ni Paul, Father of all. Father of all. Our one God na sinasamba ay ang Ama nating lahat. Amen. And Father here is Pater or Pater, which in New Testament, ginamit po ni Jesus Christ and ni Paul to refer about God the Father. So siya ang Ama ng lahat, okay, ng nakay Kristo. And listen to this, bilang ating Ama, He loves us. Mahal tayo ng ating Ama. Amen? He cares for you. He is what? Protecting you. He provides for you. He hears our prayers. And He secure us sa kanyang pagmamahal. Okay, He secure us pagdating sa kaligtasan natin. Now, sa spiritual family natin, God shows no partiality in His family. Bakit? For He is the Father. Amen. Of all. Siya ang Ama ng lahat. So, hindi siya magpapakita ng partiality. Mahal niya ang lahat. Mapa-Hudyo man yan, mapa-Greek man yan, mapa-Gentile man yan. Okay? At kapag, listen to this, ina-acknowledge natin ang katotohanan na ito, tutulong po ito para magkaroon ng unity sa spiritual family natin. Why? Kasi if God is the Father of all believers, then it means we are what? Brothers and sisters. Isa lang Ama natin eh. Amen. So, ibig sabihin, magkakapatid tayo. Ang magkakabatid ba, divided? Hoy, naisip nung katabi mo, may kapatid po ako ganon.
Pero dapat, okay, ang creation or ang pagka-create ng Lord, ang magkakapatid, ang magkakapamilya dapat united. Hindi divided. Amen? So it means kung tayo ay magkakapatid, hindi dapat tayo nag-aawayan. Amen? Pero tinuturing natin ang isa't isa na mga spiritual na kapatid at kapamilya. Amen? Mamahalin natin sila katulad ng pagmamahal sa atin ng Ama. Since we have one Father, then iisang pamilya tayo. Sabi mo sa katabi mo, pamilya tayo. Okay, sa likuran, sabi mo sa kanya, pamilya tayo. Amen? Kaya united tayo. Amen? Next, na all is God is over all. Now, over here is epi, which means upon, above. Okay? Now, the implication is that God is over all His people. And in theological term, God is transcendent. Ibig sabihin, God is beyond or above the range of normal. Siya ang superior at nagro-rule sa lahat. At hindi po siya dependent sa kung sino paman. O hindi siya dependent sa kung ano paman. Kumikilos po siya according sa kalooban niya. Yun po ang ibig sabihin ng overall dito. And if He is overall bilang body of Christ, then we all submit to Him as our sovereign and supreme God. Amen? Next, pangatlo, is God is true all. Can you say true all? Ayan, ang Biblia, ang pagkakatagalog is sumasa lahat. Ayan. This means that God is working in all things para ma-accomplish ang kanyang eternal purpose. Alam niya kung ano yung ginagawa niya, may plano siya, and He knows where He is going. Amen? He is able to use everything para ma-fulfill ang intended purposes niya. He is moving according to His plan and purpose. And this assure us, bilang kanyang mga anak, na ang buhay natin ay may meaning at purpose. Amen? Hindi tayo nabubuhay ng wala lang. May purpose ang Lord sa buhay natin. Amen? And if He is true all, okay, sumasa lahat, we must trust that He is working through all of us. Kumikilos ang Diyos through all of us. Amen? Sa buhay man natin or sa buhay man ng mga kapatid natin sa pananampalataya, kumikilos ang Diyos sa buhay nating lahat para mangyari ang purpose niya. Para mangyari ang kalooban niya. Amen? And syempre, bilang one body of Christ, ang goal natin ay magawa yung purpose ng Diyos sa atin bilang church. At dahil dito, nagiging isa at united tayo. Amen? And lastly is, God is in all. Can you say in all? Sa Tagalog, nasa lahat. Now, this refers to the fact that God indwells sa lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. And thus, describes a close and abiding influence. Now, yung true all po kanina na pinag-usapan natin, more on external siya. Okay? Pero itong in all, it is what? Intimate and special union sa Panginoon. Amen? God in us means He is always near us. Amen? Nasa yung Panginoon eh. And He is always wanting a deeper relationship with us. Amen. So as a church, we are what? We are pursuing one God. We are pursuing God's presence. Iisa po tayo ng desire pagdating sa presensya ng Diyos. Tama po ba? Yang katabi mo, dinedesire niyan ang presence ng Lord. Amen. Yang katabi mo, dinedesire niya na lumalim pa sa relationship sa Diyos. Amen. Diba? United tayo doon. And also, kung si God ay nasa lahat, then we must respect our brothers and sisters. We must see God in them. Ibig sabihin po, kapag nagsiserve tayo sa kanila, nakikita natin, we are serving God. Amen. Na kapag minamahal natin sila, nakikita natin, we are loving God. Amen. So, our one God, okay, as a summary nitong apat na ito, our one God, who is our Father, unites us in His power, which is yung overall, His purpose, which is yung true all, and in His presence, which is yung in all.
Amen? Ang nag-iisang Diyos na ating Ama ay pinag-isa tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang kalooban, at sa pamamagitan ng kanyang presensya. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Now, ano po ulit yung apat? Okay, na unifying truths that drive us in walking in unity. Una, the truth of having one Lord. Pangalawa, the truth of having. Pangatlo, the truth of having one. At pang-apat, the truth of having one God. Now, these are the fundamental truths na magpo-form ng pundasyon ng pagkakaisa natin sa loob ng church. Kahit pa po may mga pagkakaiba-iba tayo. That is why these truths ay dapat nating panghawakan. At hindi lang po basta panghawakan, pero i-apply po natin sa ating mga buhay. Amen? That is why, as an application po sa ating lahat, una sa lahat, let's submit together. Let's submit together. Sabi mo sa katabi mo, mag-submit tayo. Why? Because we have one Lord. We have one Master na sinusunod at pinaglilingkuran. Same commands ang sinusunod natin. Wala tayong ibang Lord na sinusunod, so there's no reason para maging divided. Amen. Let's be united na mag-submit palagi sa Kanya kahit mahirap. Tama ba? Mahirap minsan. Kasi may mga sarili tayong kalooban, pero gawin nating goal every day, every moment ng buhay natin na kapag may kinocommand ang Diyos sa atin, susunod tayo. Na kapag may inuutos ang Lord sa atin, magsasubmit tayo. Amen? Hindi yung mamimili lang tayo ng commands na susundin natin or pagsasubmitan natin. But everything, even pa ayaw mo, even pa mahirap, even pa ikaw mismo, alam mo yung parang, hindi ko kaya, Lord. Pero sino dito, 100% sinasabi mo ngayon, Lord, I will do my best to submit and to obey all your commands. Amen? And as a church, isang pamilya tayo, so let's help one another para makapag-submit din yung kapatid natin kay Lord. Aminin natin, may mga kilala tayo, may mga kapatid tayo na nahihirapan sa pag-submit. Why not? Huwag tayong mapagod, i-encourage sila. Huwag kang mapagod. Di ba na mag-encourage sa kanila? Alam ko minsan paulit-ulit sila. Minsan, Lord, hindi ko na alam, parang lahat na ng salita mo na banggit ko na dito para lang sumunod sa'yo. Pero Lord, wala pa din. Huwag kang mapagod. Hanggang sa mag-submit siya kay Lord. Hanggang sa mag-obey siya kay Lord. Amen? And syempre po, wag din naman po tayo ang pasimuno ng disobedience. Wag naman din po tayong pasimuno ng unyon, ng pagre-rebelde. Kasi alam niyo po, kung akala mo na ikaw lang yung madadamay or maapektuhan sa disobedience natin, actually po, hindi lang ikaw. Madami po ang maaapektuhan. And worse, it can cause disunity sa loob ng simbahan. That's why let's submit together. Let's obey together. Amen? Pangalawa, let's be founded together. We have one faith. Iisa lang ang pananampalataya natin, iisa lang ang pinanghahawakan nating katotohanan. We believe the same truths. So it means hindi dapat tayo divided sa paniniwala natin. Our one faith should bind us and unite us together. Hindi dapat tayo, alam mo yun, winawasak or pinaghihiwalay ng pananampalataya natin. Pero unite tayo nito. At dapat sa one faith natin na yun, founded ka doon. Founded tayo doon. Ibig sabihin, magpakalalim pa tayo sa pananampalataya natin na pinanghahawakan. Bakit? Listen, sa mga nagkalat pong maling katuruan, sa mga nagkalat po na kulto, kailangan nating maging founded sa pinaniniwalaan natin. Kasi kung hindi, baka sooner or later, iba na yung Diyos na sinasamba mo. Kung hindi tayo founded, baka sooner or later, hindi na tayo naniniwala kay Kristo. Amen? So let's be founded. Sa pinanghahawakan mo na yan, alam ko, alam mo na yung faith mo, pero magpakalalim ka pa. Amen? Matuto din tayong i-defend ang ating pananampalataya.
Amen? Di ba yung kapag may mga, alam mo yun, may mga naninira at kailangan mo na talagang magsalita, then defend. Huwag kang matakot to defend your faith. Di ba sa mga nagsosoduan dyan, praise God, nagsosoduan ka, natututo ka ngayon at nagiging founded ka ngayon sa katotohanan. Amen? Also, ito din po, hindi po mawawala na may mga kapatid tayo na maliligaw. Tama ba? Sa pananampalataya nila. Ang gagawin natin bilang kapatid nila, tulungan natin silang ibalik sa tunay at tamang pananampalataya. Hindi yung, basta Lord, nandito ako, hayaan ko na siya. No. Magkaroon tayo ng pakialam sa kanila. Amen? Tulungan natin silang makabalik sa tamang pananampalataya. Amen? Next, pangatlo na gagawin natin, let's stay strong together. Since we have one baptism, united na tayo kay Kristo, it means, huwag ka nang aalis pa sa Kanya. Huwag ka nang babalik pa sa dati mong buhay. Sa dati nating buhay. Mamuhay tayo ayon sa kagustuhan at kalooban niya. Panindigan at tayuan na talaga natin ang pagiging isang disciple ni Kristo. Hindi yung lagi ka na lang urong sulong. Hindi yung lagi ka na lang, lalamig ka, iinin ka, tapos lalamig ka na naman. Yung parang ang gulo-gulo ng commitment mo kay Lord. Why not this time, since ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoon, why not ituloy-tuloy mo nang lumakad sa kalooban niya? Ituloy-tuloy na natin, tayuan na natin yung commitment natin kay Lord na hanggang sa muling dumating siya, Lord, mananampalataya ako sa iyo. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Nawang nakikita na sa buhay natin ay hindi na ang ating mga sarili, pero si Jesus Christ na. Amen? Also, stay united kay Christ. And at the same time, stay united sa body of Christ. Yes, united ka kay Kristo. Sumusunod ka sa kalooban ni Christ. But don't forget, united ka na din sa body of Christ. It means, huwag ka nang lalayo at aalis pa sa church. Huwag ka nang aalis pa sa simbahan ng Diyos. Amen. Love the fellowship. Amen. Mahalin natin yung fellowship ng bawat isa. Mahalin natin, di ba? Yung pagsasama-sama natin, yung gathering natin every Sunday, every light groups. Why? Because we are one body. Amen. And pang-apat and the last, let's be fathered together. Huwag po natin kalimutan na ang isang Diyos natin ay ang ating tatay. Ang tatay nating lahat. Siyempre, bilang tatay, kailangan nating respetuhin ang ating Diyos. Kailangan natin i-honor ang ating Diyos. Kailangan natin ibigay ang nararapat na worship sa Kanya. And bilang tatay natin, huwag tayong mahiya o huwag tayong matakot na lumapit at tumawag sa Kanya. Amen? Diba? Bilang tatay natin, huwag kang mahiyang manalangin sa Kanya. Tandaan mo to, kapatid, mahal ka ng tatay mo sa langit. Mahal ka ng tatay natin. Amen? Mahal tayong lahat ng tatay natin. May pakialam sa atin ang Diyos Ama. Kasi tayo ay Kanyang mga anak. Pinakikinggan niya ang Kanyang mga anak. So patuloy lang tayong magpasakop sa kalooban niya, magpasakop sa pagmamahal niya, magpasakop sa purpose niya, sa protection niya sa buhay natin. And also, since lahat tayo ay may iisang tatay, let us strive together na ituring at mahalin na kapatid, kapamilya, ang mga kapwa mananampalataya natin. Amen? Huwag nating awayin. Amen? Ano bang ngitian mo naman yung katabi mo? Sige nga, ngitian mo siya. Sabi mo sa kanya, mahal kita, kapatid. Amen? Sabi mo din sa kakabila, mahal kita, kapatid. Amen? Mahalin natin ang bawat isa katulad kung paano tayong minahal ng ating Diyos Ama. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? As I end this po, again, we have one Lord, then let's submit together. We have one faith, then let's be founded together. We have one baptism, then let's stay strong together. And we have one God, then let's be fathered together. Amen? Since we have one Lord,
one faith, one baptism, one God and Father. Ito po ang magiging panalangin at declaration nating lahat. Let us all be united as one. At yan po ang title din natin ngayong araw na to. Tatayo po tayong lahat. And as you close your eyes right now, kapatid, I want to tell you, ang tatlong persona, the Trinity, united sila. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, united sila. Then it means, tayong body of Christ, tayong church, we should always be or also be united. Dahil ang Diyos mismo has created a unity within His church that can never be broken. Ang kapatid, pinakita yan mismo sa pinag-aralan natin since last week pa. One Father has created one family. One Son has given us one faith, one hope, and one baptism. One Spirit has created one body. And so, as part ng body of Christ, ingatan, mahalin, pagpursigihan natin na i-preserve ang unity na iyon. Kapatid, isa lang ang Lord na sinusunod natin. Isa lang ang faith na pinanghahawakan natin. Isa lang ang baptism na nangyari sa atin. At isa lang ang Diyos na lumikha sa atin at sinasamba natin. There is no reason para magkawatak-watak at maging divided tayo. As long na pare-parehas tayong founded at patuloy na pinanghahawakan ang same na unifying truths na ito, there is no reason for division. These truths will always unite us bilang body of Christ. At kung ikaw ngayon, sinasabi mo, Lord, gusto kong maging united din sa body of Christ. Pero alam mo sa sarili mo na wala pang Kristo sa buhay mo this time. Kapatid, kung gusto mong maging united sa body of Christ, why not this time maging united ka muna mismo kay Kristo? Receive Him as your Lord and Savior. Come on. Ipanalangin mo to ngayon. Sumunod ka sa panalangin na to. Sabihin mo ngayon, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tayong mga nananampalataya na kay Kristo, let's all be united as one. Believe in one Lord. Believe in one faith. Believe in one baptism. In one God, our Father. Come on, raise up your hands right now. And worship God. Worship your one God. Your one Lord. Na pinag-isa tayo in one body of Christ. Yes, God. Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Panghawakan mo yung katotohanan na yan. Dahil yan ang mag-unite sa atin bilang body of Christ. We are united as one sa katotohanan na pinanghahawakan natin. Yes, God. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe
believe I believe in the in one Holy God, Spirit, one Son, God is one Father, one three in Holy one. Spirit. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. And this time, bilang we are united as one, since we have one Lord, one faith, one baptism, and one God, may gagawin tayo. Pwede bang hawakan natin ang kamay ng katabi natin ngayon? Okay, maghawak-hawak kamay tayo. And we will pray for each other. Kapatid, magkakaiba man tayo, pero we serve the same God. Iisa ang Lord na pinaglilingkuran natin. We all serve one Master. There's no other Lord na sinusunod natin. So maging united tayo sa pag-submit sa Kanya, sa pag-obey sa Kanya. This time, pag-pray mo, yung kahawak kamay mo ngayon, panalangin mo siya, panalangin mo na, Lord, I pray for this person. Panalangin mo, Lord, sabay kaming patuloy na magsasubmit at mag-o-obey sa'yo. Pag nagnihina siya, Lord, bigyan mo siya ng kalakasan para patuloy pa rin na mag-submit sa'yo. Pag natitempt siya, Lord, na mag-disobey, Lord, ipaalala mo na ikaw ang Panginoon niya, na dapat sinusunod niya, na dapat nagpapasakop siya. Come on, pray for that person. Hallelujah. And also, magkakaiba man tayo, pero iisa lang ang pananampalataya natin. Hindi tayo iba-iba ng faith. We believe the same truths. Hindi tayo divided sa pinaniniwalaan natin. And our one faith should bind us and unite us together. Magtulungan tayo na mas lumalim pa sa one faith natin. Come on, pray for that person. Panalangin mo, Lord, mas lumalim pa siya. Maging founded pa siya sa kanyang pananampalataya sa'yo. Pray for her or his devotional life. Pray for her or his discipleship process. Come on, ipanalangin mo siya na mas lumalim pa sa Panginoong Diyos. Na mas lalo pang tumindi ang pag-ibig niya sa Diyos. Maging intimate ang relationship niya sa Diyos. Come on. Don't just pray for yourself, but pray for your sisters and brothers. Pataasin mo, O Diyos, ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iisang faith namin, Panginoon. Sa pamamagitan ng patuloy naming pagkapit sa iisang pananampalataya. And also, magkakaiba tayo, pero iisa lang ang baptism natin. Let's stay united kay Lord at ganun din sa body of Christ. Huwag ka nang papayag pa na bumalik pa sa dating buhay. And at the same time, huwag kang papayag na may kapwa tayo mananampalataya. Kapwa na nananampalataya kay Kristo na babalik sa dating buhay. Come on, pray for that person na kahawak kamay mo. Baka nanghihina na yan. Baka may pagkakataon na gusto na niyang bumitaw. Baka may pagkakataon gusto niya nang bumalik sa dati niyang buhay. Pray for strength na magpatuloy siya kay Kristo. Magpatuloy siya sa paglakad sa kalooban ng Panginoong Jesus. And at the same time, magkakaiba man tayo, pero iisa lang ang Diyos na Ama nating lahat. May tatay tayo sa langit na nagmamahal sa atin, na may pakialam, nagpo-protect at nagpo-provide sa atin. Pray! Pray for that person na patuloy siyang punuin ang pagmamahal ng Diyos. Baka may mga problema yan, baka may mga needs yan. Pray for him or her. May Ama tayo na handang makinig at magpala sa atin. Iisang pamilya tayo. We are members of the same family. Let's love and care for one another. And it is our love for one another. It is our unity sa loob ng church
ang magte-testify sa mundo na totoong disipulo tayo ni Kristo. This time, alam kong mahirap na i-preserve ang unity, pero hindi imposible. Hindi imposible na ma-preserve ang unity. Come on, this time, worship your one true God. The God na pare-parehas nating sinasamba at pinaniniwalaan. As God, we believe. We believe. I believe in you. As Lord, we believe. Oh, we believe. I believe that Jesus guides Come on. me slowly. We are united as one. We believe. We believe. We believe in you. Come on, sing this. We believe. Oh, we believe. Again. Oh, we believe. We believe that Jesus guides His Lord. We believe, oh Lord. We believe in you. We believe you rose again. We believe that Jesus guides His Lord. Who is God? I believe in love the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, God. Thank you, Jesus. Iisa lang ang pinapanampalatayanan naming lahat. Iisa lang katotohanan ng pinanghahawakan naming lahat. And this will continue. Unite us as a body of Christ. Salamat, Panginoon, for this unifying truths na magdadrive sa amin para patuloy na lumakad sa unity as a body of Christ. Thank you, Lord. Come on, pasalamatan mo ang Panginoong Diyos. You're one, Lord. Thank Him. You're one Father. You're one Son. And one Holy Spirit. Thank you, Lord. Sinusurrender na po namin ang lahat-lahat sa iyo. Selyohan mo, Panginoon, ang lahat ng mga tinanggap namin mula sa iyo. Help us to apply this sa aming mga buhay. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Come, best cup offering to God. There's a reason to celebrate. Thank you, Jesus. Ayan, sa mga habol po ng kanilang tithes and offerings, dito na lang po sa harapan sa basket. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, God, for your joy, for your love, for the unity. Come on, can we declare this song you sing? You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid
It's all about Jesus. One for the last time you sing. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. Come on, shout the name of Jesus. 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 Amen. Amen. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. And let's pray. Hallelujah. Lord, marami pong salamat for uniting us as one, O God. Thank you, Jesus. Dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng dahilan para magkaisa kami. You are the reason kung bakit kami patuloy na magkakaisa at mamahalin at i-preserve itong pagkakaisa na to. Lord, panalangin ko nga po na kayo pong patuloy na kumilos sa buhay po namin. And sa bawat isa po na nandito ngayon, patuloy niyo pong pagpalain, ingatan, proteksyonan, samahan sa kanilang mga buhay. Lord, sa kanilang mga gampanin din sa buhay nila. Maybe may mga iba dito na may mga mabibigat na responsibilities. Pero God, give them the strength na nagmumula sa iyo, Panginoon, para magawa ang mga responsibilities na ito. And God, I pray na patuloy mo din pong proteksyonan ang bawat isa sa amin. And Lord, next Sunday, babalik kami ng may excited pa rin na puso sa mga ibababa mo pang salita sa aming lahat. This time, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ingat po tayong lahat. God bless po at magkawayan po tayo. Ingat po.